Praise the Lord and bless His holy name. Sa Matthew chapter 4, mababasa po natin doon na si Jesus po ay nagpunta sa wilderness o sa disyerto para po mag-fast for 40 days and 40 nights bago niya po simulan yung kanyang earthly ministry. After ng 40th day ng kanyang fasting, nagutom po siya. Lumapit naman po sa kanya si Satan at tinukso po siya. At sinabi sa kanya, "Kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Sinagot po siya ni Jesus sa Matthew chapter 4, verse 4. At ang sabi ni Jesus, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Kinote po ni Jesus dito yung nakasulat sa Deuteronomy chapter 8, verse 3 ng Old Testament. Na sa Tagalog po, ang ibig sabihin po ni Jesus, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Doon po sa creation, sa Genesis, nilikha ng Diyos ang lahat. On the 6th day, nilikha niya na po ang tao. Ang sabi po rin sa Genesis chapter 2 verse 7 ay ganito, "Then the Lord God formed a man from the dust of the ground, and He breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being." Sa Tagalog, ang sabi po, nilikha ng Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Ngayon kung dadako po tayo sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi po doon, all scripture is God-breathed. Lahat ng salita sa Bible ay God-breathed o hiningahan po ng Diyos. So ang hininga pala ng Diyos ay, ang salita ng Diyos ay nagbibigay po ng buhay sapagkat hiningahan niya eh. Kung paano po yung tao, formed from the dust of the ground, wala pa pong buhay, pero nung hiningahan niya na sa ilong ang tao, naging buhay na nilalang. Ang salita po niya ay God-breathed o hiningahan din niya. Kaya nga po ito'y buhay. Kaya ang sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12 ay ito, "For the word of God is alive and active." O sa ibang version, ang sabi, "For the word of God is living and active." Nakikita niyo po yung pagkatahi ng salita ng ating Panginoon. Napakaganda. Kaya nga po, sa totoo lamang, ang ibig sabihin lamang nito ay ganito. Pakinggan mo mabuti ha. Pag nagbabasa pala tayo ng Word of God, nagme-meditate tayo ng Word of God, at nakikinig po tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos, ina-absorb natin, or quote-unquote, kinakain po natin ang very breath o hinga o hininga ng ating Diyos na buhay na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Ito po yung dahilan kung bakit may mga pagkakataon na ikaw ay dumadalo halimbawa sa church service nyo, na sa una, masama ang pakiramdam mo, matamlay ka, nangihina ka, masakit ang ulo mo, o pakiramdam mo, lalagnatin ka, o baka nga may sinat ka na, o may lagnat ka na. Pero pagkatapos ng church service, ang feeling mo ngayon, refresh ka na. Ang feeling mo ngayon, na-re-energize ka. Gumaan na yung pakiramdam mo, nawala ang sakit ng ulo mo, ang feeling mo ngayon, okay na okay ka na. Paano nangyari yon? Kasi, yung salita ng Diyos, hiningahan yung katawan mo. Kaya nakaranas ka ngayon ng kagalingan. Yun ang nagagawa ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay ito, Feeding on God's Word. Feeding on God's Word. Marami rin po ako mga kaibigan, matatagal na po sila mga Kristiyano, na talagang kinasanayan na po nila yung nagbabasa po sila daily ng salita ng ating Panginoon, na naging habit na po nila talagang ang nag-memorize ng salita ng ating Diyos at nagme-meditate sa salita ng ating Diyos. Na sa totoo lamang po, hindi basta nagkakasakit. Malalakas po ang kanilang pangangatawan. Maganda po yung kanilang kalusugan. At sa totoo lamang po, mas mukha po silang bata kaysa sa edad nila. At talagang mahaba po ang buhay nila. Bakit nangyari yon? Kasi may sikreto sila. At ang sikreto nga po nila ay yung kanila pong binabasa, kanila pong binubulay-bulay, kanila po actually minememorize ang salita ng ating Panginoon. Ang sikreto po nila, makikita po natin sa Proverbs chapter 4,
verse 20 hanggang sa verse 22. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang nasusulat. Ang sabi po rito sa verse 20, "My son or my child, pay attention to what I say. Turn your ear to my words." Turn your ear to my words. Okay? "Do not let them out of your sight. Keep them within your heart." Verse 22, "For they are life to those who find them and health to one's whole body." So pag matamlay ka, kapatid, pag nanghihina ka, pag ang pakiramdam mo ay magkakasakit ka, anong dapat mong gawin? Mag-double dose ka na ng supernatural food mo, ang Word of God. Or, shall I say, mag-take ka na ng medicine, ng spiritual medicine mo, ng gamot ng ating Panginoon, which is the Word of God. Yun ang gawin mo, kapatid kaibigan. At just feed more on God's Word. So ano nga po pala uli yung sinasabi sa Proverbs chapter 4 verse 22? "For they are life to those who find them and health to one's whole body." Or sa Tagalog po, para mas maintindihan po natin, ang sabi rito sa Kawikaan chapter 4 verse 22, "Sapagkat magbibigay ito," alin? Yung word ng Lord, yung salita ng Diyos, "ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mang makakasumpong nito." Ulitin ko po yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, na kinote niya rin sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Kapatid, kung mahalaga na tayo kumakain sa araw-araw para manatiling malusog at malakas ang ating mga katawan, mas kailangan natin kumain talaga ng word ng Lord araw-araw para hindi lamang po yung katawan nating pisikal ang manatiling malusog at malakas, kung hindi maging ang ating kaluluwa at ang ating espiritu. Nais ni Jesus na ating malaman po na mas kailangan talaga natin ang salita ng Diyos kesa sa pagkain natin sa araw-araw. Kaya na binanggit yung Matthew chapter 4 verse 4. Huwag mong kalilimutan na si Jesus ang lumikha sa iyo. Kaya mas alam niya kung ano yung mas kailangan mo. Okay? Amen po ba doon? Sa araw-araw. Ha? Kaya kung ano man ang ginagawa mo, huwag mong kalilimutan kumain o magbasa ng salita ng ating Diyos araw-araw. Sabi nga po ni Joshua, di ba? Sa Joshua chapter 1 verse 8, "Do not let this book of the law or the word of God depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you will be able to do what is written in it, and then you will become successful and be prosperous." So napakahalaga talaga ng word ng ating Panginoon. So ngayon po na tayo po ay naka-lockdown o tayo po ay naka-ECQ because of this COVID-19 pandemic na ito, bakit hindi natin sanayin ang ating mga sarili na magbasa ng word ng Panginoon? Total, wala naman tayong ibang pupuntahan, nasa bahay lang tayo. So wala na pong dahilan para hindi po natin magawang mabasa ang salita ng ating Panginoon, na bulay-bulayin ang salita ng ating Panginoon, because they are life to those who find them and health to one's whole body. Di ba? Kapatid, ako'y naniniwala din dito. Huwag sana magagalit ang ilan sa inyo. Naniniwala ako na pinahintulot din ng Panginoon na for the meantime, at least, mag-close ang ABS-CBN, ang largest entertainment network po sa ating bansa. Kasi ang gusto ng Panginoon ay talagang maibigay natin yung panahon natin sa Kanya. Kasi sa totoo lamang po, inaagaw talaga ng entertainment, ng mga variety shows ng ABS-CBN, inaagaw din ng mga teleserye, ganun din ng mga K-drama, ang malaking oras natin, di ba, sa panonood. Kaya nawawala yung attention natin sa salita ng ating Panginoon. So naniniwala po ako, meron din talagang kapahintulutan ng Panginoon. Kaya nag-close, for the meantime at least, ang ABS-CBN. Dahil gusto ng Panginoon talagang magbasa tayo ng Kanyang salita, ng Kanyang love letter sa atin, para lalo tayong mapalapit sa Kanya, at lalo pa tayong ma-inlove sa Kanya. Dahil sa totoo lamang, kapatid kaibigan, in love sa iyo ang ating Diyos. Kaya, pinahintulutan niya itong COVID-19 ito, although the devil meant it for harm, I do believe this, God meant it for our own good. And always remember that all things work together for the good of those who love God, to those who are called according to His purpose. And if you are called by the Lord, you will find time to read His Word, His love letter, and to really meditate upon it.
Kapatid kaibigan, naniniwala ako na alam mo na para manatiling malusog ang ating physical na pangangatawang ito, kailangan nating kumain ng hindi lang basta pagkain. Kailangan talaga yung mga healthy food, hindi junk food, di ba? Kasi kung junk food lang po yung kakainin natin, although nabubusog tayo, pero sa totoo lamang, sinisira nito ang kalusugan natin sapagkat junk nga eh. Anong ibig sabihin ng junk? Basura na po ito eh. Yung mga sobrang alat, yung sobrang tamis na kinakain po natin, nakakasira ito sa ating kalusugan. Ibig sabihin, inilalapit nito tayo sa kapahamakan o sa sakit at karamdaman. So dapat talaga, pinipili natin kung anong pinapakain natin sa ating katawan. Yung mga gulay, iwas na sa karne, kasi ang gulay, ang sabi nga nila, pampahaba ng buhay. So ganun din sa ating espiritu, sa ating kaluluwa. Kailangan din nating tsakin na yung pinapakain natin ay yung mga magbibigay ng kalakasan at kalusugan, hindi lamang sa ating pisikal na pangatawan, kundi sa ating espiritu at sa ating kaluluwa. Ang tanong ko ngayon ay ito, ano yung ipinapakain mo sa iyong kaluluwa at sa iyong espiritu? Ano yung pinapakain mo? Kasi kung anong ipinapakain mo, yun ang magiging ka. Di ba? Pag ang lagi nating ipinapakain sa ating isipan, sa ating kaluluwa at espiritu, ay yung mga bagay na hindi naman talaga naglalapit sa ating Panginoon, hindi ito makakatulong sa atin. So bakit hindi natin gawin ito ngayon, na simulan nating pakainin ang ating katawan, kaluluwa at espiritu ng tamang pagkain, the right food, para na sa ganun matyak natin na tayo ay magkakaroon ng kalusugan at mahaba ang ating buhay. Amen po ba? Kapatid, I hope na unawaan mo yung ating pinag-aralan ngayon sapagkat napakahalaga ng salita ng ating Lord. Ang sabi nga sa Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall remain forever. The grass withers, the flower fades, but the word of the Lord will stand forever. Ganun ka-tindi ang salita ng ating Lord. And always consider this, that the word is a lamp unto your feet and a light unto your path. And continue to hide the word in your heart so that you will not sin against your Lord and your God. Kapatid kaibigan, pagpalain ka ng ating Panginoon at ikaw ay patuloy na gabayan ng ating Panginoon, especially now na tayo nasa lockdown. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito na kami po ay tinuruan mo sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit patungkol po sa kahalagahan ng iyong salita na dapat po namin araw-araw ay kasanayan namin, Panginoon, na basahin ang iyong salita, kainin, Panginoon, ang word na ito, sapagkat man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So Lord, ang dalangin nga po namin, turuan mo po kami, tulungan mo po kami, gabayan mo po kami, Panginoon, na magampanan namin, Panginoon, yung aming tungkulin, na basahin po yung love letter mo para sa amin, na magbibigay sa amin ng buhay, and even help, O God, sa aming whole body. Lord, we bless you again and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. And may the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Lahat po ng blessing sa Bible, sa Word of God, na living and active, ay pumasa iyo, kapatid. Maranasan mo talaga yung kanyang mayamang pagpapala na hindi mauubos. Salamat ng marami sa iyong pakikinig. Pagpalain ng iyong buong pamilya, ilayo tayo sa sakit at karamdaman. So, salamat po. God bless you again. In Jesus' name. Amen.